May balita naman tayo kay Sandra Aguinaldo, kaugnay pa rin ang kaguluhan sa Zamboanga City. Sandra. Yes, Howie, madaling araw pa lang ay pinasok na ng AFP Joint Operations Group ang lugar na pinaniniwala ang pinagkukutaan ng MNLF Group headed by Ustad Sabir Malik. Ang tawag dito ni DILG Secretary Marojas ay major push. May mga bagong likhang sunog kaming nakikita dito sa aming posisyon malapit sa Rio Hondo at meron pang isang sunog na nagaganap sa Santa Barbara dito rin yan sa Zamboanga City. Allegedly, Howie, ito ay likha ng MNLF fighters para makita umano nila yung posisyon ng government forces kung mapapatag nga naman yung kapaligiran nitong kanilang pinagkukutaan ay mas makikita nila yung kabilang panig. Ayon sa ating sources ay nagtangka umano kagabi ang MNLF fighters na lumabas doon sa containment and constriction position ng government forces at ang pakay nila sana ay makalabas doon sa kanilang present na pinagkukutaan ngayon, doon yan sa ilang buildings sa Lustre Street dito sa Zamboanga City at identified ng militar itong mga buildings na ito at di umano ay gusto nila makabreak doon sa cordon ng government forces pero siyempre sila ay pinipigilan at yan na nga rin yung naging sanhi nung patuloy na firefight. Ang napapansin natin dito, Howie, ay talagang intensified, no? Matindi yung palitan ng putok, barrage of fire yung naririnig natin at ang pakay dito ayon sa ating military sources ay ma-prevent yung outbreak dahil nga daw baka makalipat sila sa ilang lugar at lalaki yung damage. Hindi naman sila makapunta sa direksyon ng dagat dahil din nakabantay doon yung Philippine Navy, Howie. At sa ngayon ay napapaligiran pa rin umano ayon yan dito sa ilang sources natin sa AFP. Itong napapaligiran pa rin nila daw itong puwersa ng MNLF, Howie. Sandra, so linawin lang natin, ano? May concentration of forces ngayon ng MNLF rebels dyan sa Santa Catalina, bandang Lustre Street. Oo, Howie, ang sinasabi, meron ditong several buildings, no? Isa dyan ay, hindi na lang muna natin papangalanan, pero ang sinasabi, controlled nila tong building na to dahil nandun yung source ng pagkain at meron pa silang isa pang kontroladong lugar at ang gusali nila medyo mataas, meron silang mga sniper doon at hindi rin daw agad-agad at hindi madali sa government forces na makalapit. Plus, Howie, di umano, meron pa silang mga hawak na hostages. So, syempre, parang may human shield at hindi rin nagtatangka ang government forces na talagang pulbusin na lang yung grupo na ito dahil doon sa hawak nilang hostages. Howie? Yeah, kaya siguro napaka-constrained din ang mga galaw ng gobyerno, no? May bilang ba o estimate kung ilan ang hostages ang hawak ng MNLF dyan sa lugar na yan? Howie, sa ngayon, alam mo, wala kaming kahit namin, no, yung iba't ibang mga sources namin mula sa iba't ibang kumbaga sangay, no, na nag-ooperate dito ngayon, hindi sila makapagsabi. Masasabi natin na may kalituhan din kung ilan ba talaga yung actual number of hostages na kanilang nakuha at ilan na yung nakalabas at ilan pa ang natitira, Howie. At ayon sa ulat nung weekend, may 70 to 80 visiting students galing sa ibang lungsod, yung na-hostage din. Nagkataon, nandun sa lugar. Yes, oo, apparently, Howie, merong mga unaccounted for. Howie, kung naririnig nyo, matindi yung putukan dito sa lugar ko ngayon. Meron tayong nakita, no, na isang tao ng isang padala ng isang probinsya na siya'y naghahanap ng 7 students daw na nagdodormitoryo dun sa Lustre Street. Ang kanila informasyon kasi talagang tinangay ng MNLF yung mga nagdodormitoryo doon at kung sino man yung mga taong makita nila sa daan ay tinangay nila patungo doon sa kanilang objective. Apparently meron silang usapan na destinasyon at nadala nila yung mga taong makita nila along the way at yung mga nandoon sa dormitorya na madaanan nila. So, Howie, may mga gano'n, mga balita na naghahanap ng mga magulang
tapos naghahanap ng mga tao. Paminsan-minsan may nakakasalubong kami na nag-inquire no, tungkol sa mga hinahanap nila. Hawi? Yeah. Sandra, may nakikita kaming live video ngayon ano, ng usok, isang itim at may puti. May namamataan ka bang sunog dyan? Yes, Hawi, ang sunog na yan ay sa Rio Hondo dahil yan yung isa pang barangay dito. Medyo malapit yan sa Dagat, Hawi. At syempre may mga bali-balita na merong nag-a-attempt pumunta sa direksyon ng dagat. Pero matindi rin kasi yung presence ng military no, sa dagat at bago pa sila makarating doon. Kaya yan, sa palagay ng military na nakakausap namin, mahihirapan sila. At yun nga daw, fire na yan ay para rin patagin di umano yung mga buildings para nang sa ganun ay makita ng MNLF yung kanilang mga kalaban. Hawi? So itong pagsusunog o yung arson na ginagawa ng MNLF rebels, taktika yan para magkaroon silang line of sight doon sa kanilang kalaban? Oo, yes, Hawi. Yun ang sinasabi, no? Ang sinasabi sa atin ni DILG Secretary Marojas ay deliberate umano yung fire na to at nilikha umano ng MNLF, Hawi. Ayan, Hawi, kung yung naririnig, no? Matindi yung palitan ng putok. Maski ang role dito ng mga snipers, no? From the government side at meron din kasing matitinik daw na sniper itong grupo ni Ustad Javier Malik. Okay, Sandra, ano yung sitwasyon mo ngayon? Nasa likod ka ba ng makapal na pader? Ano ba, gano'ng kalapit ba yung gunfire sa'yo? Malapit ang gunfire sa amin dahil nasa likod kami ng government forces. Pero nakatago naman din kami at sila rin kasi nagbo-warning sila dahil earlier in the morning may bumagsak na mortar dito sa may area namin at meron ding mga siyempre sniper fires, no, mga ligaw na bala. So nakatago naman kami, siyempre nag-ingat din pati yung mga kasama natin sa hanap buhay dito. Para sa mga hindi nakakaalam, mortar, no, galing sa langit 'yan, no? Kaya kahit saan pwedeng bumagsak. Yun din ang nangyari nung sa mga Red Cross volunteers na na-wounded nung isang araw, ano? Yes, Hawi, oo. Ang sinasabi nila, kahit na marami na silang ang sinasabi ng military, Hawi, kahit na marami silang na-recover ng mga mortar mula dito sa MNLF, meron pa rin talaga silang hawak. Medyo yung ibang nakakausap natin ay nagugulat sila na hanggang ngayon hindi pa nauubusan yung puwersa ni Ustad Javier Malik. Medyo ang senyorito Hawi ay napaghandaan nila ito ng gusto. Hawi? Oo, Sandra, si Mariz, ito, no? Kanina kasi may binalita si Ivan na yung mga putukan na naririnig, bagamat sinasabi mo na medyo malayo yan sa inyo, compared to the past days, medyo mas malayo na raw ito kumpara nung mga nakaraang araw. So, ano bang indikasyon nito, Sandra? Mariz, sandali. Oo, sige. Ibigyan lang kita ng konting situationer, pinapaatras ngayon yung media dahil Sandra, kayo ba ay safe lumalapit dyan? yung mga putok. Teka, ayusin namin to, yung camera, kami. Tawag dito. Mariz? Kayo ba ay safe dyan? So far, okay pa naman. Talaga lang pinag-cover kami, no? Dahil matindi yung exchange of gunfire at ang sinasabi sa atin ng mga sundalo dito ay may strong resistance mula sa part ng MNLF. Mariz? Yung itinatanong ko kanina dahil ibinalita nga ni Ivan na yung compared to the past days, medyo mas lumalayo yung mga putukan. Although ngayon, sinasabi mo na malapit talaga sa inyong kinalalagyan yung mga naririnig na putukan na yan. Mariz, ang sitwasyon ngayon, parang dahil identified ng military kung anong buildings talaga naroroon yung pwesto ni Ustad, ay doon sila talaga nagpo-close in dahil meron din daw di umanong hostages doon na hawak yung grupo. At ang nangyayari ngayon ay pine-prevent nila
na makalabas pa doon sa kanilang cordon yung MNLF. And para sa kanila, challenge din yun, Marie, dahil nga may hostages. And at the same time, syempre, kakaiba tong labanan na to dahil ang daming buildings, no? Kaya at may mga sunog na nangyayari. Kaya rin, para sa kanila ay nagpapatuloy itong labanan na to. Pero sabi nga ni Secretary Ross, ang description niya dito ay major push. Major at push. masasabi natin na medyo kakaiba talaga yung paulan ng bala sa pagkakataon na to, Marie. At Sandra, base ba doon sa mga nakakausap mo mga sources, kumpirmado na talagang nag-converge na yung mga grupo ng MNLF na ito sa isang lugar? Ang may concentration, yun ang sinasabi nila, Maris, may concentration. Meron silang pinpoint na specific buildings. Pero dahil di umano ay nandoon si Ustad Malik, matindi rin siyempre yung kanyang mga dala doon na fighters. Masasabi mo, ito yung hardcore na mga ano niya talaga, mga tao niya. At dahil din doon ay meron din silang hawak na human shield umano. Yan ang nakukuha natin mula sa government. Sandra, balikan lang natin sandali itong mga women fighters ng MNLF, no? Sabi mga may tatlong babae na armado na sabay-sabay silang nahuli ng militar. Yes, Hawi, ang account natin dyan, again, ang nagbigay sa atin ng nagpaulak na interview sa atin dyan, yung mismong pinuno na naka-enkwentro nila, nag-a-attempt umano tuwing pagdilim. Nag-a-attempt ang mga parang maliliit na grupo, no? Parang siguro posible raw na ito yung mga napahiwalay sa main group. At nag-a-attempt silang makalabas. Either nagpapalit sila ng damit, inabaon nila yung kanilang mga armas, o kaya ay talagang dala nila yung armas nila at gumagapang sila umano through the night para rin makalabas. Kaya lang ang problema, talagang lahat ng mga intersections dito along the way, kalatang military at sundalo, kaya may mga encounters. At after ng barrage of fire nila sa kadiliman ng gabi, pag sikat ng araw, nakita nila ang isang MNLF fighter na babae na may hawak pa umanong armalite. May estimate ba kung ilan sa kanila ang babae? At meron bang dedicated women's unit, isang unit na puro babae lang ang tumutulong dyan sa mga kasama nilang lalaki? Habi, maisingit ko lang kung inyo nakikita, umalis na dito sa posisyon namin, no, 2 tangke ng military. At ang sinasabi nila sa amin kanina, ang target din nila, yung talagang 4 points, no, na sana gaganap ang bakbakan ngayon. Habi, tungkol naman dun sa MNLF fighters, ilang araw nang may sightings, no, yung mga snipers na ikukwento rin nila sa media na yung daw mga ka-snipe nila sa kabilang panig, mga babaeng sniper na yun nga, pag kinukwento sa atin, medyo fascinated din sila, Hawi, no, dahil nga babae yung nasa kabila. So, kwento-kwento lang yan muna, mga sightings nila. Pero yun nga, na-verify ngayon dahil meron pa, Hawi, 3 na nakakulong. At hindi na lang natin masabi kung saan sinukulong dahil nga daw baka may, kumbaga, may rumisponde silang mga kasamahan doon sa area na yon. Pero may nakakulong po ngayon na 3 MNLF na di umano nakababaihan. So may babaeng sniper pa ang MNLF? Oho, yun ang sinasabi ng mga sniper naman sa government side na pag sila'y nagsisipat, no, sa kabilang panig, may nakikita silang babaeng sniper. Okay, ayon sa mga interviews mo, taga saan daw sila? Taga Suluren, Basilan o taga Zamboanga? Alam mo, yung isang namatay, Hawi, yung sinasabi natin na may armalite, taga Basilan siya. Taga Basilan siya. At kami ay medyo, yun nga na-intriga din kami. Meron naman daw, yung isa sa babaeng na aresto, nagpapakilala siyang manggagamot. Isinama lang daw siya dahil nga manggagamot daw siya. So, parang sinasabi niya, wala rin siyang alam doon sa lakad. Kung ano yung purpose nung kanilang pagmamas up dito sa Zamboanga dahil siya daw po ay manggagamot. Hawi. Sandra, tanong ko lang, no, yung 3 sinasabi mong babaeng na aresto na mga taga-MNLF, nakuha na ba sila ng testimonya? Yung 3, medyo hindi pa ibinibigay sa atin, no, ng may hawak sa kanila yung complete na mga ni-reveal nila tungkol dito sa pakay nila dito at kung sila ba ay talagang may alam o kung sila ba ay masasabing hardcore MNLF. Pero yun nga, dahil meron tayong nakausap, no, na may isang resource person dito sa Zamboanga na may alam sa MNLF.
ay sa pagkaalam daw niya ay meron talaga mga trained na MNLF fighters na babae. Bagamat sa side naman ng military, pag tinanong mo sila Maris, ang perspective nila dyan ay parang baka daw kinulang lamang sa recruitment or pamparami ng puwersa. Kaya pati babae ay naisama na. Maris. Alright, maraming salamat Sandra Aguinaldo. Ingat kayo dyan.